Tila gustong wakasan ni Danica ang kanyang buhay dahil sa matagal niyang daldala na problema. Isa na rito ang kanyang pagiging bulag. Bata pa lamang siya noon, kasama ng kanyang ina para ipagdiwang sana ang kanyang 10 taong gulang. Subalit sa hindi inaasahan sa pagtawid nila sa daan, kahit na nasa tamang daan sila, hindi nila napansin ang pagragasa ng sasakyan at ito ang naging dahilan para sila mabunggo nito. Dinala ang mga ito sa ospital, ngunit sa kasamaang palad, binawian naman ang buhay ng kanyang ina. Sa kabutihang palad, nailigtas naman ang buhay ni Danica, ngunit ito ang naging dahilan upang mabulag ang kanyang isang mata. Hindi ito matanggap ng bata dahil ito ang kanyang kaarawan na dapat sana ay masaya sila. Simula ng araw na iyon, naging malungkot na ang buhay ni Danica. Lagi na lamang itong binubuli at nilalait ng kamag-anak. Ang masaklapan nito, hindi na siya nakapagpatuloy pa sa pag-aaral dahil wala namang kamag-anak ang magpapaaral sa kanya. Wala na rin ang kanyang ama na dapat sanang haligi ng tahanan at dahil bata pa lamang siya noon, iniwan na sila noon ng kanyang ama at sumama sa iba. Ito ngayon ang pangyayari sa buhay ni Danica na hindi niya nakakalimutan. Kaya naman, kahit hindi niya ito gusto, pilit na lamang niyang naghanap buhay para sa murang edad. Lagi siyang nasa lansangan, humingi ng kaunting barya para makatulong sa kanyang pangangailangan. Mga kaibigan, nagustuhan niyo ba ang simula ng ating kwento? Kung ganon, maaari bang paki-request naman na like ng ating video? Maraming salamat po. Ngunit may tao talaga na sadyang mapanglamang sa kapwa. Sa halip na tulungan pa ang bata, ito pa ngayon ang kanilang pinagkakitaan. Sa kabilang dako naman, hindi matanggap ni Mr. Smith, isang bilyonaryo, ang kapalaran dumating sa kanilang pamilya. Kasalukuyang nasa trabaho noon si Mr. Smith habang naiwan naman sa mansyon ang asawa nitong 5 buwang buntis. Ngunit sa hindi inasahan, hindi napansin ni Mrs. Smith na padulas pala ang kanyang nilalakaran. Kaya naman, umantong ito sa kanyang pagkabagsak sa sahig. Agad namang tinawagan na katulong si Mr. Smith na kasalukuyang nasa opisina nito. Hello sir, tulong po, si Ma'am Jolly nadula sa sahig at nagdurugo po siya ngayon. Ano? Paano nangyari yun? Tumawag na ba kayo ng ambulansya? Opo sir, papunta pa lang ngayon ang ambulansya. Hinihintay po namin. Sige, didiretso na ako sa ospital. Doon na tayo magkikita. Sige ho sir. Labis naman ang pag-alala ni Larry sa kanya mag-ina. Hindi niya matatanggap kung ano man ang mangyari dito. Ano ba to? Traffic na naman. Bilis niyo naman. Umadali ako eh. Excuse me officer? Ano nangyari dito? Bakit traffic? Nako sir, pasensya na po kayo. Nagkaroon kasi ng reconstruction sa area natin kaya heto, traffic ngayon. Ang mabuti pa ay humanap kayo ng ibang ruta. Dahil tiyak na matagal pa kayo makalusot dito. Sige officer, maraming salamat ha. Ano ba yan? Bakit ngayon pa? Kailangan, nasa ospital ako. Kailangan ko ng mag-ina ko. Ay ano ko ba? Ano to? Hello? Manang? Nasaan na kayo? Sir, sa ngayon wala pa rin po ang ambulansya eh. Ano? Pakipollow up naman oh. Sir, ito na po, kakarating lang po. Okay sige, mabuti naman kung ganun. Sige ha, magkita na lang tayo sa ospital. Umanap ng ibang ruta itong si Mr. Smith. Mabilis niya pinatakbo ang kotse para agad makarating sa ospital. Hindi niya matanggap kung may mangyari sa kanya mag-ina. Kaya naman sa labis na pag-alala, hindi niya agad napansin na may 2 mag-ina na hawak-hawak nito ang kanilang anak na patawid sana sa kalsada. Nakita ng kanyang mata na tila bagong panganak lamang habang tumatawid ito. Pilit niyang iwasan ng mga ito ngunit hindi niya kaya. Nasa isip ni Larry na may tinamaan siya pero hindi nito pinansin dahil labis ang kanyang pag-alala sa kanyang mag-ina. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakarating na nga siya sa ospital. Nakita niya ang kanyang katulong na sa labas ng silid. Manang, nasaan si Jolie? Sir, nasa ER po siya ngayon. Maghintay na lang tayo kapag lumabas na ang doktor. Ano bang nangyari Manang? Bakit siya nadulas? Sir Larry, naglinis kasi ako ng sahig kanina. Hindi ko naman napansin na dumaan si Ma'am Jolly. Kaya iyon, nadulas siya. Kapag may nangyari sa mag-ina ko, ipapakulong kita. Tandaan mo yan Manang ha? Sir Larry, hindi ko naman po sinasadya yun eh. At saka wala naman po akong masamang intensyon. Sana lang.
maging maayos sila dahil hindi ko kayang mawala sila. Ilang oras ang nakalipas, lumabas na rin ang doktor. Dok, kumusta ho ang mag-ina ko? Mr. Smith, huwag po sana kayong mabibigla ha. Pero wala na ho ang mag-ina mo. Paano nangyari yun, Dok? Samantalang kanina lamang nangyari yun. Mr. Smith, ang totoo, napag-alaman namin na ilang araw nang patay ang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. At iyon ang dahilan kung bakit natumba siya sa kadahilanan umalat na ang lason sa katawan ng ina. Hindi tumari, Dok. Pasensya ka na, Mr. Smith. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin pero ganun talaga eh. Hindi matanggap ni Larry ang nangyari sa kanya mag-ina. Halos araw-araw itong naglalasing dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Napagtanto ni Larry na kahit mayaman siya, hindi pala kayang maibalik ang yaman sa buhay ng kanya mag-ina. Kaya naman may panahon na sumasagi sa kanyang isipan na gusto niyang sumunod sa kanila. Pero may something na bumubulong sa kanya na huwag gawin ito. 5 taon ang nakalipas, bagamat para kay Larry, parang kahapon lamang ang pangyayaring iyon. Sa kanyang pagmamaneho, hindi niya agad napansin ang isang dalaga na patawid sa daan. Mabuti na lamang at agad siya nakapagpreno. Naalala niya, 5 taon ang nakalipas na may nabunggo siya, pero iniwan na lamang niya sa kadalahan ng kailangan niya makarating sa ospital. Miss, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Saad naman ni Larry sa dalagita. Sir, ayos lang po ako. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko kasi napansin na may papalapit na sasakyan. Agad na napansin ni Larry ang kaliwang mata ng dalagita. Miss, huwag mo sana masamain ha. Ano ba nangyari sa mata mo? Ito po sir Bata pa lang kasi ako noon. Kasama ko si mama. Dahil kaarawan ko yun. At gusto niyang magpunta kami ng isang mall para magsaya. Pero nung pagtawid namin, di namin napansin ang mabilis na sasakyan parating sa amin. Kaya natamaan kaming dalawa. Laking gulat ni Larry sa kanya natuklasan. Naalaala niya ang lugar na iyon at tila siyang may gawa ng pangyayaring iyon. Iha, ilan ba kayo magkasama sa pagtawid noon? Ako lang po at si mama. Hindi na lamang nakapagsalita itong si Larry dahil ang tingin niya sa oras na iyon ay 4 sila at ang isa nandung-gandong nito ang sanggol. O kumusta naman ang mama mo? Sir, sa kasamaang palad po, wala na si mama. Sa oras na iyon, iniwan na niya ako at sa kaarawan ko pa. Kaya hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ang pangyayari na naging dahilan kung bakit ako naging ganito. Ang totoo, kaarawan ko na rin ngayon, pero mag-isa na lamang ako. Wala ka bang tatay? Ang sabi kasi ni mama, bata pa lang ako noon, sumama na ito sa iba. Tila nadurog ang puso ni Larry sa mga salitang nasambit ng dalaga. Siya pala ang dahilan kung bakit nagaganito ang dalaga. Pasensya na po kayo sir ha, kung sa'yo ko po nasabi ang mga saloobin ko. Hindi ba nahuli ang taong iyon? Hindi sir Wala naman akong nagawa dahil kami lang ni nanay ang magkakampi tapos kinuha pa siya sa akin. Iha, saan ka ba nga nakatira? Dito lang po sa langsangan sir. Wala na kasi akong tinutuluyan dahil pinagtabuyan ako ng mga kamag-anak ko dahil wala daw akong silbi. Nanlambot ang puso ni Larry sa dalagita. Iha, kung okay lang ba sa'yo, samahan mo ako papuntang mall para kumain tayo doon kasi ako lang naman mag-isa para naman i-celebrate natin ang kaarawan mo. Ano? Ayos lang ba sa'yo? Naku sir, wag na po. Nakakahiya po sa inyo Isa pa, baka po pagtawan na lang nila ako doon. Ano ka ba? Ako ang bahala. Pangako yan. Sige po sir. Kayo po ang bahala. Nakasakay na sila sa kotse patungong mall. Ano palang pangalan mo, Iha? Ako po si Danica sir. Nice to meet you, Danica. Habang nasa loob sila ng kotse, patuloy pa rin silang nag-uusap na dalawa. Iha, hindi ka ba nagalit sa taong iyon na may gawa kung bakit nawala ang nanay mo? Hindi mo ba siya papakulong? Sir, noon po, galit ako sa taong iyon dahil siya ang dahilan kung bakit nawala si nanay.
at nabulag ako at hindi rin ako nakapag-aral. Pero napag-isip-isip ko, sir, siguro mas mabigat pa ang pinagdaanan ng taong iyon kaya mabilis siyang nagpatakbo. Gustong mapaiyak ni Larry habang nagmamaneho sa kanyang sasakyan. Gusto niya ipagtapat sa dalaga ang katotohanan. Danica, narito na tayo. Anong gusto mong kainin dyan? Pumili ka lang ha, ako nang bahala sa'yo. Habang kumakain sila, may ilang tao na napatingin sa kanilang dalawa. Di ba siya yung milyonaryo? Bakit kasama yung bulag na batang iyan? Laging lakad-lakad sa lansangan. Ewan, baka natulungan niya. Tulungan niya? Alam naman natin hindi ba na sobrang kuripot ng lalaking iyan? Hindi nga niya nagawang papagamot ang mag-ana niya. Kaya namatay ito. Narinig ni Larry ang bulong-bulungan sa kabilang mesa pero binaliwala lamang niya ito. Danica, nabusog ka ba? Nako sir, maraming salamat po at masaya ako ngayon sa karawan ko. Opo, nabusog po ako. Hindi ba wala ka natitirahan? Ano kaya kung sabay ka na lang tumira? May kasama ka naman doon si Yaya Miding. Po, sigurado po kayo sir? Hindi niyo naman ako kaano-ano Gagawin niyo po ito para sa akin? Oo naman dahil gusto kitang tulungan. Bakit po sir? Alam mo, may tamang oras para sabihin ko sa iyo ang totoo. Naguluhan man itong si Danica kasi sinabi ng lalaki, ngunit tumango na lamang ito. Yaya Miding? Sir, magandang hapon po. Siya nga pala. May kasama ka dito ngayon. Si Danica. Bilisan mo siya ha. At kung anong gusto niya, ibigay mo sa kanya. Magpapahinga lang ako sa kwarto ko. Sige po Sir Larry. Hello Iha, magandang hapon sa'yo. Hello po ma'am, magandang hapon din po. Ano ka ba? Tawagin mo na lang akong Nanay Miding. Sige po, Nanay Miding. Mabuti at nagkakilala kayo ni Sir Larry. Opo, muntik niya kasi akong mabangga kanina Hindi ko rin po kasi napansin na parating na ang kanyang sasakyan. Hindi ko kasi napansin dahil may problema itong kabila kong mata. Isinalaysay ni Danica sa matanda ang nangyari sa kanya noon at labis naman siyang naawa rito. Danica, mabait talaga yang si Sir Larry. Akala ko nga noon, papakulong niya ako dahil may nagawa akong mali. Mabuti na lang at pinatawad niya ako. O siya, ang mas mabuti pa ay maligo ka na lang muna at magluluto ako ng hapunan natin para mamaya. Tara, samahan mo na kita sa magiging kwarto mo. Wow, nanay, sigurado po kayo na dito ako matutulog? Nako Iha, oo naman. Dahil wala naman kaming kasama dito kundi tayo lang. Nanay, wala ba siyang asawa? Wala na Iha It's a long story. Pero welcome ka dito sa bahay ni Sir Larry. Maraming salamat po Nanay Miding. Lumipas ng ilang buwan, di na kayang ilihim pa ni Larry ang totoo. Kaya naman, kinausap niya ang dalaga. Danica, pwede ba tayo mag-usap? Sir, may nagawa po ba akong mali sa inyo? Wala naman. Alam mo Danica, may asawa ko noon at magkaroon sana kami ng anak. Pero hindi binigyan ng panahon na maging kumpleto kami pamilya. Dinala siya sa ospital ni Yaya Miding noon. Pero hindi siya umabot. Sa panahon ding iyon, galing ako sa trabaho. Nagmamadali akong pumunta sa ospital. Pero hindi ko naman sinasadya na may tumawid sa daan. Akala ko nga 4 sila pero 2 lang pala. Sir, ano bang ibig niyong sabihin? Oo Danica, ako yung nakabunggo sa iyo ng nanay mo. Kung bakit ka nag-iisa ngayon, kung bakit ka wala ng nanay ngayon. Napayak na lamang itong si Danica sa kanyang natuklasan. Alam mo, gulong-gulo kasi ang isip ko noon dahil sa pagkawala ng mag-ina ko. Kaya hindi ko na lamang naisip na balikan kayo. Kasi ang totoo, hindi ko matanggap-tanggap na pagkawala ng asawa ko. Sorry Danica, dahil ako ang naging dahilan ng pagkawala ng nanay mo. Kung gusto mo, ipakulong mo na lamang ako. Sir, huwag na po. Sir, pilit man nating ibalik ang nakaraan pero hindi na ito mangyayari pa. Ang gusto ko lang sana na maging masaya ako.
kayo na nawalan din ng mahal sa buhay. Huwag kang mag-alala, Danica. Babawi ako sa'yo. Ipapagamot kita, yang mata mo. Gusto kong palitan ng saya ang mga hinakit mo sa buhay noon. Marami pang magandang opportunity ang maghihintay sa'yo. Kaya naman, naglaan sila ng panahon para sa espesyal na operasyon ni Danica. Ginawa ng doktor ang lahat para muling makakita ang dalaga. At sa kabutihang palad, muling nasilayan ni Danica ang mundo na may mamumuong bagong pag-asa sa buhay. Labis naman ang pagpasalamat ni Danica kay Mr. Smith dahil sa kabutihan ng puso nito. Di lang iyon, binigyan pa siya nito ng full support sa pag-aaral hanggang makapagtapos ito sa kolehiyo. Isa itong magandang blessing para kay Danica. Bagamat noon, puro hinanakit lamang ang kanyang napagdaanan. Pero ngayon, buo ang loob na may magandang mangyari sa kanyang bukas. Dahil sa tulong ni Mr. Smith sa dalaga, tuluyan na itong nakakita at pinagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral. Bagamat para kay Danica, isa itong blessing sa kanya, sa kabila man ng masalimot nitong nakaraan. Dahil sa kabutihan ni Mr. Smith, kinupkup na lamang niya itong si Danica bilang ganti na rin sa kanyang nagawa noon. At dahil doon, labis na nagpasalamat ito kay Mr. Smith. Sir, maraming salamat po talaga sa inyo. Hayaan niyo po kapag tapos ako ng pag-aaral, babalik ko po sa inyo ang lahat ng ito. Danica, masaya ako dahil kahit wala na ang mag-ina ko na dapat sanang kukumpleto sa aking pagkatao. Narito naman kayo ni Yaya Miding. Huwag mo na akong tawaging sir dahil mula sa araw na ito, di man tayo magkadugo, ituring mo akong daddy mo. Talaga po? Oo, Danica, kaya pagsikapan mong makapagtapos sa kolehiyo para mas maging malawak ang iyong kaisipan pagdating sa negosyo. Alam mo, ilang taon na ako dito. Matanda na ako. Marahil ilang taon na lang ang nalabi sa buhay ko. Wala akong ibang kaanak dito. Ang iba sa kanila, nasa ibang bansa na. Alam mo, tama nga sila. Dumating tayo sa mundong ito na walang dala. Kaya naman alis tayo sa mundong ito na wala ring dala. Kaya kung sakaling mangyari iyon, ibibigay ko ang yaman ko sa taong karapat-dapat at mapagkatiwalaan. Kaya naman, nagsumikap si Danica na makapagtapos sa pag-aaral. Hindi nga naglaon dahil sa kanyang pagsisikap, tuluyan ng nakapagtapos ito. Labis naman ang saya ni Mr. Smith dahil nagbunga ang kanyang pinaghirapan. Isang umaga noon, nag-usap ang dalawa. Danica, marahil ito na ang tamang panahon para mabigyan kita ng bahagi ng kumpanya ko at sikapin mong lalago ito. Talaga ho, Daddy? Oo, Danica. Kaya pagbutihan mo. Ginawa ni Danica ang lahat para mapatunayan kay Mr. Smith na seryoso siya sa pagpalago sa negosyo. Ngunit isang araw noon, hindi naasahan ng lahat na magkasakit itong si Mr. Smith dahil na rin sa kanyang katandaan. Danica, Yaya Miding, marahil ito ng tamang oras para sabihin ko sa inyong dalawa na kayo ang napili kong bigyan nitong mga ari-arian ko. Sana katulad ko, tumulong din kayo sa ibang tao. Naki-attorney ng lahat ng papeles para maging legal na ang paglipat ng mga properties ko sa inyo. Masaya si Danica dahil isa siya sa napili bilang tagapagmana. Ganun pa man, malungkot ito dahil sa kabutihan ni Mr. Smith sa kanyang buhay. Ilang linggo ang nakalipas, tuluyan na ngang binawian ng buhay itong si Mr. Smith. At para kay Danica at Yaya Miding, isa itong masakit na bahagi sa kanilang buhay. Ngunit wala silang magawa dahil di naman lahawak ang buhay nito. Napunta kay Yaya Miding ang ilang mga lupain ni Mr. Smith at na kay Danica naman ang pamamahala sa kumpanya na noon pa man ay sinisikap niyang matutunan ito. Ipinagpatuloy ni Danica ang layunin ni Mr. Smith na tumulong sa mga taong nangangailangan kahit na hindi nila kadugo ito. Isang araw noon, habang patungo sa trabaho itong si Danica, hindi niya inaasahan na may makita siyang matandang lalaki na nakahandusay sa tabi ng kalsada. Bagamat malambot ang puso ng dalaga pagdating sa pagtulong sa ibang tao, kaya naman huminto muna ito sa tapat ng matanda. Kuya, ayos lang po ba kayo? Iha, tulungan mo ako, pakiusap. Kaya naman agad tumawag ng ambulansya itong si Danica at dinala sa ospital ang matandang lalaki. Dok, kumusta na po ang lagay ni Manong? Miss, ang totoo, paluba na rin kanyang kalagayan.
Pero hindi ko alam kung bakit pinilit niya pa rin mabuhay. Pwede mo naman siyang kausapin mamaya para malaman mo talaga kung ano ang kanyang dahilan. Ilang oras pang nakalipas, nagising na nga ang matanda, kaya naman kinausap niya ito. Manong, kumusta na po kayo? May masakit pa ba sa inyo? May pamilya pa ba kayo na pwede nating tawagan para malaman nila ang mga nangyari sa'yo? Iha, wala na akong pamilya ngayon. Pinagtabuyan nila ako dahil sa matandaan ako at wala nang silbi. Sinikap ko naman noon na maibigay sa kanila ang lahat ng mga pangailangan nila. Pero sa huli, ito ang ganti nila sa akin. Pero Manong, kailangan po nilang malaman ito na narito po kayo sa ospital. Hindi na, Iha. Hindi naman mahalaga sa kanila na makita ako eh. Ang gusto ko na lamang ngayon, bago man ako mawala sa mundong ito, nais kong makita ang aking anak na matagal ko nang hinahanap sa dati naming tirahan. Pero wala na siya doon. Ang sabi ng mga kamag-anak nila, wala na daw sila doon dahil nasagasaan ang ina nito. Samantalang yung anak ko, nabulag. Umalas na rin sa lugar na ayon at hindi nila alam kung saan ito patungo. Pero may kutob ako na makikita ko siya at gusto kong humingi sa kanya ng tawad sa nagawa ko sa kanya. Alam kong mahirap ito para sa akin. Baka hindi niya ako patawarin dahil sa pukulan ko sa kanya. Pero ito na lamang gusto kong mangyari na makita ko siya. Makita ko ang anak kong si Danica. Ano? Tama ba itong narinig ko, Manong? Danica? Oo, Iha. May kilala ka bang Danica? Baka naman maaari mo akong samahan sa kanya. Gusto kong humingi sa kanya ng tawad. At sa huling pagkakataon. Bigla na lamang umalis ang dalaga dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya na naalala ang kahapon ng kanyang ama dahil tinanim niya ito sa limot. Pero bakit bigla na lamang itong nagpakitang muli? Manong, dumito na lang muna kayo sa ospital at magpahinga. Dahil papasok muna ako sa trabaho. Pero hayaan nyo, hahanapin natin ang anak mo kung yun ang magpapasaya sa'yo. Naku, Iha, maraming salamat. Buti mo, marahil maganda ang pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo. Gusto niyang umiyak hindi dahil sa naawa siya rito, kundi gusto niyang sumbatan ang lalaking kaharap niya ngayon dahil sa pag-abandona nito sa kanya noon. Umalis na ito si Danica patungong trabaho. Labis siyang saktan sa pangyayaring iyon. Hindi niya alam ang gagawin kung aminin niya sa matandang ito ang katotohanan. Pagdating nito sa opisina, tinawagan niya agad itong si Nanay Miding tungkol sa matandang lalaki na kanya nakita sa daan. Nanay Miding? O Iha, bakit ka napatawag? Kasi Manang, may nakita kasi ako matanda kanina sa may daan at nasa ospital siya ngayon. Wala na kasi itong pamilya eh. Naawa naman ako sa kanya. Nanay Miding, okay lang ba na dadalhin ko siya sa bahay natin? Danica, sige. Wala namang problema sa akin dahil yun naman ang gusto ni Mr. Smith, diba? Na tumulong tayo sa mga nangangailangan. Maraming salamat, Manang Miding. Mamaya, dadalhin ko siya sa bahay. Matapos ng trabaho ni Danica, bago umuwi ng bahay, dumaan muna ito sa ospital para kunin ang matandang lalaking si Alfred. Hindi siya nakasigurado kung ito nga ba talaga ang kanyang ama, pero gusto niya pa rin tulungan ito. Iha, maraming salamat at bumalik ka. Akala ko kasi ay hindi mo na ako babalikan pa dito. Manong Alfred, okay lang ba sa'yo na isasama kita sa bahay namin at doon ka muna tumira habang hinahanap natin ang iyong anak? Nakakahiya po sa inyo. Ayos lang yun, Manong Alfred. Masaya na ako na makatulong sa kapwa. Kaya naman, lumabas na sila ng ospital at nakasakay na sa kotse patungo sa bahay. Ilang minuto pa ang nakaraan, dumating na sila at akay-akay ng driver ang matandang si Alfred papasok ng bahay. Habang naroon naman si Manang Miding, naghintay sa may sala. Yaya, narito na kami. Oh, Iha, mabuti naman at nakauwi na kayo. Siya nga pala, Manang Miding, ito nga pala si… Laking gulat ni Manang Miding kung sino itong lalaking nasa harapan niya ngayon. Alfred, ikaw ba yan? Miding, hindi ko akalain na magkikita tayo dito. Wait, magkakilala kayong dalawa, Manang Miding? Oo, Iha. Siya lang naman kasi ang lalaking nang iwan sa akin
at pinagkait ang anak naming dalawa. Matapos ko manganak, kinuha niya sa akin ang anak kong si Nicole at hindi na napakita pa. Nasaan ang anak ko, Alfred? Miding, yun ang ginawa ko eh. Hinanap ko si Nicole pero hindi yan ang ginagamit kong pangalan para sa kanya. Ang pangalan niya ay Danica. Pero hindi ko siya nakita. Ang sabi ng mga kamag-anak doon, yung babae nga daw ay nawala na. At si Nicole nabulag at hinahanap ko. Pero sa ngayon, wala akong idea kung saan siya ngayon dito. Pero nabigo ako, Miding. Patawarin mo ako. Hindi ko siya nahanap. Sana ay ayos lang siya ngayon. Hindi malaman ni Danica kung ano ang kanyang gagawin nang malaman nito na magkakilala pala ang dalawang matanda. Iha, Danica, hindi ba dumating ka sa bahay na ito na bulag? At dahil kay Mr. Smith, kaya bumalik muli ang paningin mo? Oo man ang Miding. Hindi ko alam kung totoo ba itong nakita ko ngayon o isang panaginip lamang. Nanay Miding, hinanap ni Manong Alfred ang anak niyang si Danica at magkakilala kayo. Hinahanap niyo rin ang nawawalan yung anak? Paano kung ako ang batang iyon at kayo ang mga tunay kong mga magulang? Hindi ko alam kung maniniwala ako sa pangyayaring ito. Kailangan nating magpa-DNA test kung totoo itong kutob ko sa ating tatlo. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa itong si Danica, nagpa-DNA test na nga sila at ang naging resulta nito, confirm, ang dalawang matandang ito ang kanyang mga magulang. Iha, sa tagal nating magkasama dito sa mansyon, kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo dahil ikaw pala ang anak kong si Nicole, ang matagal kong hinahanap. Miding, Nicole, patawarin niyo ako sa nagawa ko sa inyo. Alam kong kinamumuhian niyo akong dalawa, kaya sa oras na ito, mas mabuti pa ay alis na lamang ako. Palabas na sana ng bahay itong si Alfred nang biglang magsalita itong si Nicole. Pa, at saan ka pupunta? Iiwan mo na naman ba kami ni Mama Miding? Hindi ka ba natutuwan na mabuo muli ang ating pamilya? Pakiusap naman no. Dito ka lang, kasama namin ni Mama. Alam nyo, pangarap ko ito noon pa. Kaya habang may pagkakataon pa, please, kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga sa ngayon ay nabuo muli ang pamilya nating nasisira. Mama Miding, please, pumayag ka na. Danica, sa tagal-tagal ng pagsiservisyo ko kay Mr. Smith, hindi ko akalain na dito sa lugar na ito, mabuo ang pamilya natin. Oo naman anak, dito lang ang Papa Alfred mo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Nako, maraming salamat Mama Miding. Kaya kailangan nating mag-celebrate bilang pasasalamat sa muling pagbuklod ng ating pamilya. Inilaan nila ang bawat sandaling magkasama. Masyal sila para magkaroon ng magandang alaala sa buhay. Hindi matumbasan ang ligayang natamo ni Danica sa mga oras na iyon. Kahit na sandali na lamang panahon ang kanilang pagkasama bilang isang totoong pamilya. Hanggang sa tuloy na ngang binawian ng buhay itong si Alfred dahil sa sakit. Masakit man ito para sa mag-ina, subalit kailangan tanggapin na ang buhay sa mundong ito ay lipas din. Mga kaibigan, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Baka naman pwedeng makahingi ng like at comment dyan. Maraming salamat po.